Hi guys, so share ko lang sa inyo yung dalas kong bilihin pagbago yung aking motor, no? Una kong binibili yung screen protector. So meron tayong nabili sa Shopee. Ang negosyo nila ay gumagawa, nagka-cut out ng screen protector. Congrats sa mga may gatong small business, no? Kasi kompleto, ayan, no? Doon sa China nakakabili ng mga ganyan sa Shopee. Maramihan na ganyan, dust absorber, tsaka yung wipes. Tapos ikaw na, bahala mag-print nito. Tapos yung cut-out machine mura lang naman So, successful sila kasi yung mga motor nga, sukatan na nila. So, yung dalawa lang yun ang madalas kong bilhin, no? Yung screen protector, tsaka yung front fender extension. Sa mga big bike ko kasi nandito yung mga radiator. So, it's a must na magkaroon ka ng extension dito. Para yung talsik ng tubig hindi pupunta doon sa radiator mo. Pero bumili na rin tayo para dito sa ADV natin, no? Meron tayo dito ng extension. Ito. Tiyempo, no? Sale natin nakuha to. Parang 200 pesos lang. Sec na. Plastic. Hindi siya fiberglass. So, yun. Kakabit natin ngayon para makita nyo kung paano ko siya ikinakabit. Ito. So, yun, no? Sa package niya, may kasamang installation instruction. Tapos, itong dalawang ganito. Kung nagtitipid ka, nakakabili naman ng per foot na ganito. Yan yung ikaw na magka-cut out. Unlike nito sa kanila, naka-cut out na, malinis na. Kakabit mo na lang, may kasama siyang wipes tsaka dust absorber. Same lang, parang yung sa cellphone sa ano mo. Parang yung sa cellphone mo kung paano mo install. So yun, no, nakikabit na natin. Ayan, nakikabit na natin, no. Saan mo ngayon tatanggalin yung layer sa ibabaw. Meron pa yan ayan, no. Baka kala mo ba, ang pangit naman ito, may mga gas-gas. Wala po, yun natanggalin mo pa yung layer sa ibabaw. Manipis lang yan, no. Ayan, no. Para habang tinatanggal mo yung babos, hindi siya magagasgas. Kaya meron siyang plastic pang yun. Tapos yung mga may iwan yung babos, yaan mo lang kasi matatanggal naman yan. Yan, maganda na. Diba? Tapos ito front fender extension natin na galing sec. Buksan natin, no? So, ang gandahan dito, ano siya? Made of plastic na, hindi siya yung fiberglass. So, okay din naman yung fiberglass. Problema rin. Tapos may kasama siya ng bolt. Pero plano ko dito, 3M VHB tape lang ilalagay natin. So, ayan. Itsura niya. Diba? So, sa harap, ganyan magiging itsura niya pag kinabit mo, no? Sakto-sakto siya dyan. Extension talaga siya. Parang yung putek, dito na sa ilalim pupunta. Yan, o. Diba? Hindi na dun sa taas. So, hindi ko alam kung paano ko siya ikakabit, no? Kung tatanggalin ko muna to, pero medyo mahirap. Tatanggalin mo pa yung bolt sa loob. Figure out natin, guys. Since maarte tayo, no? Pinaklas pa natin yung gulong. Para lang makuha natin to, no? So, linisin natin mabuti yan. Tapos, didikitan natin ng fender extension. Isang beses mo lang naman to gagawin, kaya sipagan mo na. Baklasin na natin yan. Lagyan natin yung fender extension dito. Guys, so i-share ko lang sa inyo yung pinagbibili nating accessories, no? Puro to carbon dip, no?
Ewan ko, trip lang natin lagyan ng accessories ng ating ADB. Ang linggong ADB. Meron tayong gas tank cap. Tapos ito, buksan natin ito. Ika lang. Lahat to guys, sa Shopee lang. Sakto kasi 10-10 sale nung tayo bumili nito. Kaya makuha natin sila ng mga 30% off. So, meron tayo dito yung muffler cover, muffler tip. Ayan. Tapos ito yung radiator guard. Carbon din. Carbon tip lang to guys, hindi siya totoong carbon. So okay na sa akin yung ganito lang kasi since sa mga big bike ko hindi naman ako nagka-carbon talaga. Bebenta mo rin naman yan in the future. Sorry guys, isa lang kamay gamit ko eh. So kaya itsura niyan. Malupit, may Akana sticker lang din to guys. Akana carbon wizard. Tapos ito yung sa muffler din. Saka lastly, ito hindi naman carbon, yung tire hugger natin. Kabit natin lahat guys mamaya after ko ikabit yung front fender extension. Hi guys, so nabihisa na natin yung ating ADV 160. Kinabitan lang natin siya ng mga ilang basic accessories. Ito yung mga sinasabi ko sa inyo, mga kailangan yung bilhin pag kayo bumili ng motor, no? Yung front fender extension, ayan, parang yung talisik ng putik, dito na lang siya pupunta, hindi na dun akit sa taas. So hindi pa natin natatry yan so marami pa yung motor. Then pangalawa natin kinabit ay yung screen protector. Ayan. So okay naman yung pagkakabit natin, hindi naman yung babos. Bali watermarks yan kasi umambong kanina. Pero okay na okay. Sob na sob yung pagkakabit ko. Tapos itong ating quad lock, peking quad lock, pero subok ko na yan sa NLEX, SLEX. Gamit ko yung aking big bike, kaya yung Maxi Scoot, hindi naman siya bumibitaw. Tapos kinabit natin, ayan. Ang dali lang ikabit nito, no, kasi may 4 na bolt lang siya dun sa ilalim. Ayan, tatanggalin mo 4 na bolt, tapos tanggalin mo yung stock cover. Balik mo na, balik carbon tip lang yan, ano na to, sticker lang yung Akana. Tapos kinabit natin dito yung muffler tip na carbon tip lang din. So mura-mura lang, hindi ka manghihinayang kung sa future ibebenta mo tong motor mo, no. Tapos itong muffler cover, ayan, carbon tip lang din. Kasama na yung radiator guard. May sticker lang din ng Akana. So tapos ito, habang kinakabit kasi natin itong mga to, dumating yung ating in-order sa Indonesia na to, yung rubber. Pinalitan lang natin yung stock, no. Ganyan lang din naman itsura ng stock ni ADV 160 lang. Pero mura-mura lang naman yan, kaya walang problema. Tapos ito, yung tire hugger na mas mahaba ng konti, pero palagay ko magpuputik pa rin yan kasi mahaba dito yung gulong, no. Puputik pa rin yan dito, pero pogi kasi mahaba na siya. Tapos ito, hindi pa natin tinanggal yung itong ating plastic cover ng windshield. Ayoko muna tanggalin kasi plano kong orderan ng iba. Tapos ito, share ko lang tong shad kong to. 8 taon na to guys. Hindi lang pala, 9 noong May. Bali binili ko to kay kay Mike, kay Boss Mike, no, may-ari ng Evo Philippines. Sila Hammerman, siya pa nag-deliver nito sa akin. Hindi pa sila ganun kasikat dati before. Pasko no, nung dineliver niya sa akin yan, gamit yung kanyang yung Suzuki na Skydrive niya. So ganun katagal na to, pero halos bago pa yan, no. Ang dami ng motor na pinaglagyan nito. Ito pala yung mga tools. Since ako lang naman ang nagkabit ng mga yan, nakasave ako ng labor, no, kasi kumpleto naman na tayo sa mga basic tools. So yan yung shed natin, 9 years old. Ganda pa rin. Tapos yung bracket na binili ko pala ay itong SEC. Yung mga version 1 ito, ang daming nababasag, nababali dito. Yung version 2 wala na masyadong reported. Ito yung version 3, pinakamakapal. Yung pinakamakapal na version ng SEC na ganyan. So malalaman natin kung yan ay matibay, no? Ito yung Elephant na model.
SRP niyan ay 2,800 since Shopee sale plus yung mga voucher at coins ko, nakuha ko lang siya ng 1,800. Yan, poging-pogi. Tapos yung mga stock parts, yan, ganyan ginagawa ko sa mga stock parts ko. Binabalot ko uli. Yun yung grab bar, radiator cover, muffler cover, yung tire hugger, tapos yung goma, yung fuel tank cover, muffler tip. Kasi ito yung pinaka-sec na bracket. Version 3 na yan, makikita mo. Kasi yung mga naunang version, nababasag siya. Kasi alloy ito eh. Hindi siya bakal. So, dito yung presyo niya. Ayan, 2.8. Pero nakuha lang natin yun na 1.9, 1.8, gano'n. Kuha sa mga discount. So, yun guys, ayan. Picture ng ating ADB.